Nandito na ang kumpletong Tagalog recap natin ng live-action One Piece Season 1 mula Episode 1 hanggang Episode 8. Ito ay isang action fantasy adventure TV program na napalabas sa taong 2023. Kamusta na kayo mga Juan? Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang ating napakaastig na palabas. Sa East Blue Sea sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Luffy sa isang news ko na plano niyang hanapin ang One Piece upang maging hari ng mga pirata, ngunit inalisan siya ng ibon. Kalaunan nang napansin ni Luffy na masisira na ng tuluyan ang bangka niya ay mabilis na pumasok siya sa isang bariles. Maya-maya ay naanod ang bariles ni Luffy sa gitna ng matinding sagupaan ng Alvida Pirates laban sa pangpasaherong barko. Hindi nagtagal ay nagawang mabihag ni na Captain Alvida ang ilang crew ng passenger ship at nakuha ng mga pirate crew niya ang bariles ni Luffy. Kalaunan ay walang awang tinapos ng kapitan ng isa sa mga ito at pinilinis ang dugo nito sa crew niyang si Kobe. Pagsapit ng gabi sa Sixes Island, ang pirate bounty hunter na si Roronoa Zoro ay nagtirik ng mga kandila sa isang shrine at nilapitan siya ni Mr. Seven. Hinikayat si Zoro ni Seven na sumali sa grupo ng mga assassin nila na ang Baroque Works, ngunit nang tumanggi ang lalaki ay mabilis na inatake siya nito. Pero ang pirate hunter ay magaling na kinalaban si Mr. Seven gamit ang mga katana niya hanggang sa nagawa niya itong mapabagsak. Samantala habang nasa lower deck ng barko ay napansin ni Kobe ang paglabas ni Luffy sa bariles, pero sinabi niyang isa rin siyang pirata. Nasabi ng binatilyo na hindi mukhang pirata si Luffy dahil ang mga ito ay mga mamamatay tao at mga magnanakaw, pero nasagot ni Luffy na hindi ganoon ang mga piratang kilala niya. Kalaunan habang natutulog ang mga crew ay naisipan ng binatilyong tulungan si Luffy na makatakas ng barko. Subalit paghawak ni Luffy ng sagwan ay aksidenteng napatunog niya ang bell ng poste at mabilis na sinugod sila ni na Captain Alvida. Galit na inatake ng kapitan sina Luffy gamit ang duck-shaped club nito, pero ang bida gamit ang kakaibang abilidad niya ay magaling na nakakaiwas siya sa lahat ng mga atake ng kapitan. Nang binaril si Luffy ng isang crew ay nabalik niya ang bala nito rito at mabilis na ginamit ng bida ang gum-gum pistol attack niya upang mapatalsik si Alvida mula sa barko. Kinatakot naman ng mga crew ang abilidad ni Luffy at hinikayat niya si Kobe na sumama sa kanya. Kinaumagahan sa karagatan ng East Blue, ang babaeng sinami sakay ng bangka niya ay humingi ng tulong sa dalawang pirata, pero nang napansin ng mga pirata ang nakatagong treasure chest ni Nami ay nagmadali silang sumakay sa bangka niya upang buksan ang baul na wala palang laman, pero ang babae ay mabilis na nanakaw ang barko ng mga ito. Samantala si Luffy ay tinanong kay Kobe kung anong plano niya sa buhay at nasagot ng binatilyo na nais niyang maging isang marine upang protektahan ang mga tao. Si Luffy naman ay naisipang puntahan nila ang pinakamalapit na marine base upang makasali roon si Kobe habang siya ay kukunin ang mapa ng Grand Line upang mapuntahan ang lugar at mahanap niya roon ang One Piece. Maya-maya ay narating nina Luffy at Kobe ang Shells Town kung nasaan ang 153rd Marine Branch at naisipan nilang kumain muna sa isang bar. Nandoon rin pala si Nami at nakipag-flirt siya sa isang marine at kalaunan ay pumasok sa bar si Zoro dala ang labi ni Mr. Seven. Ang isang bata ay binigyan si Zoro ng mga rice ball, pero aksidenteng nabangga niya si Helmeppo na kinagalit niya sa bata at tinapakan niya ang pagkain. Sinabihan ni Zoro si Helmeppo na humingi ng patawad sa bata, pero nang tinutukan siya ng espada ng lalaki ay mabilis na inatake niya ito. Si Nami naman ay pinabagsak ang isang marine bago kunin ang uniforme nito, habang si Zoro ay magaling na kinalaban si Helmeppo at ang mga marine sa paligid nang hindi ginagamit ang tatlong mga katana niya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit ay pumunta si Zoro sa opisina ng ama ni Helmeppo na ang Marine Captain na si Axhan Morgan upang kolektahin ang bounty niya sa pagpatay kay Mr. Seven. Subalit nasabi ni Morgan na dahil sa pagbugbog ni Zoro sa ilang mga Marine ay dapat na maparusahan siya ng matindi at kapag hindi siya sumailalim sa kaparusahan ay hindi na siya makakapagkolekta ng bounty sa kahit saang branch. Kinaumagahan ay suot ang marine uniform na nanakaw ni Nami ay nagawa niyang makapasok sa marine base habang si Zoro ay nagpagapos sa likod ng gusali. Maya-maya ay tinahak ni Luffy ang sewers upang makapasok sa loob ng base, ngunit napunta siya sa lugar kung saan nakagapos si Zoro at doon sila nagkakilala. Hinikayat ni Luffy si Zoro na sumali sa pirate crew niya, pero tumanggi ang lalaki at tinanong niya siya kung anong pinakaninanais niya. Nasagot ni Zoro na napangako niya noon sa isang tao na magiging pinakamagaling na swordsman siya, pero si Luffy ay tinanggal ang gapos ng lalaki kahit pa alam niyang hindi ito sasali sa crew niya bago siya bumalik sa sewers. Maya-maya si Helmeppo sa silid na hawak ang katana ni Zoro ay biglang pinasok ng lalaki at kinuha sa kanya ang sandata niya.
Samantala si Nami ay pinasok ang stockroom ng base upang nakawin ang Grand Line map at nalaman niya sa isang marine na nakatago sa opisina ni Morgan ang mapa. Ngunit nang nakita si Nami ng lalaking ninakawan niya ng uniform ay mabilis na pinatumba ng babae ang dalawang marine. Bigla namang bumagsak si Luffy sa stockroom at sinabi niya kay Nami na narinig niya ang mga nasabi ng mga marine kanina kaya't plano niyang maunahan ng babaeng makuha ang mapa sa opisina ni Captain Morgan. Subalit biglang nakaharap ng dalawa si Morgan at si Nami ay nagdahilan sa kapitan na naaresto niya ang lalaking iyon dahil sa pagdahilan nito ng kaguluhan sa bayan. Kahit pa nagdududa ay inalisa ni Captain Morgan ang dalawa pero si Nami ay nakuha pala ang mga susi ng kapitan dahil isa siyang magaling na magnanakaw. Hinikayat naman ni Luffy si Nami na sumali sa pirate crew niya ngunit tumanggi ang babae, subalit nalaman ni Morgan sa mga tauhan niya na pinasok sila ng mga pirata habang sina Nami ay napasok ang opisina ng Marine Captain at sinimulan nilang hanapin sa loob ang Grand Line map. Pero si Luffy ay nagawang makita ang sekretong vault ng kapitan sa sahig ngunit agad na sinimulang wasakin ni Morgan ang pinto ng opisina niya. Ngunit dahil hindi mabuksan ni Nami ang vault ay buong lakas na tinanggal ito ni Luffy mula sa sahig na kinatalsik nila palabas ng gusali. Mabilis na inatake sina Nami at Luffy ng napakaraming marine ng base pero nang napadaan roon si Zoro ay naisipan niyang tulungan silang dalawang kalabanin ng mga marine hanggang sa natapos nila ang mga ito. Subalit galit na hinarap ang tatlo ni Captain Morgan at habang patuloy na kumakalaban ng mga marine si Nami ay buong lakas na pinagtulungang kalabanin ni Zoro at Luffy ang kapitan. Subalit dahil nahirapan ang dalawa na makipagsagupaan sa kalaban ay napagdesisyonan ni Zoro na gamitin ang pangatlong katana niya. Nagpatuloy na nakipaglaban sina Luffy at Zoro sa Marine Captain hanggang sa nagawang mapabagsak ng bida si Morgan gamit ang Gum Gum Whip attack niya. Pagkatapos ay tinulungan ni Zoro sina Luffy na madala ang vault sa barko ni Nami pero nang tinutukan sila ng baril ni Helmeppo ay mabilis na sinuntok ito ni Kobe bago magpaalam ang binatilyo sa grupo. Maya-maya ang pirate captain na si Buggy ay nalaman sa crew niyang si Kabaji na may 3 piratang nakakuha ng Grand Line map sa Shells Town. Sa kasalukuyan na yun si Vice Admiral Garp ay nakatanggap ng balita mula sa Shells Town na ninakaw ang Grand Line map ng isang pirata na nakasuot ng straw hat. Sa sunod na eksena, nagawang mabuksan ni Nami ang vault at nakuha niya rito ang Grand Line map. Subalit ang Buggy Pirate sa di kalayuan ay biglang pinasabugan sila ng smoke bomb na kinawalan ng malay ni Zoro at Nami pero si Luffy ay nilunok ang mapa bago mawalan rin ng malay. Kinabukasan si Kobe ay nagawang maging isang Marine Cadet ng Shells Town at sina Vice Admiral Garp ay pinuntahan ang 153rd base. Maya-maya kasama ang kanang kamay na si Bogard ay pinatawag si Kobe ng Vice Admiral dahil napag-alaman nilang may nakakita sa binatilyo na kasama niya sa bar ang isa sa mga nagnakaw ng mapa. Inamin ni Kobe na tinulungan siya ni Luffy na makalaya mula kina Alvida at ngayon ay napagdesisyonan niyang sumali sa Marine dahil yun ang pangarap niya. Samantala ang tatlo ay nagising sa isang malaking crate pero nasabi ni Luffy sa dalawa na natago niya ang mapa. Nang biglang bumukas ang crate ay napansin ni Luffy na nasa gitna sila ng isang circus at binunyag sa kanila ni Captain Buggy na plano niyang mahanap ang One Piece gamit ang Grand Line map upang maging hari ng mga pirata. Kalaunan ay naisipan ni Nami na ihagis ang sombrero ni Luffy at mabilis na tumakas siya ng circus. Ngunit napansin niyang winasak ni Buggy ang buong Orange Town bago siya mahuli ng mga crew at si Luffy ay kinuha sa ere ang sombrero niya. Binihag pala ni Captain Buggy ang mga mamamayan ng Orange Town upang gawing mga manonood ng circus niya at nasabi ng kapitan na narinig niya si Luffy sa loob ng crate na natago nito ang mapa. Kaya't naisipan ni Buggy na torturin si Luffy upang alamin sa kanya kung nasaan ang Grand Line map habang sina Nami at Zoro ay kinulong sa kabilang silid. Pero hindi nasasaktan si Luffy sa paraan ng pagtutorture ni Buggy sa kanya at biglang naalala ng kapitan si Shanks mula sa straw hat na suot niya. Dati raw silang mga pirate crew ng isang barko hanggang sa natraidor siya nito. Pagkatapos ay naisipang banatin rin ni Buggy ang katawan ng isang bata pero si Luffy ay buong lakas na kumawala sa gapos niya at mabilis na sinuntok si Buggy. Subalit ang naputol na ulo ni Buggy ay agad na bumalik sa katawan niya dahil nakakain pala siya ng isang chop-chop devil fruit at pinatumba ng kapitan si Luffy gamit ang gas bomb niya. Sa kasalukuyan na yun ay ginapos ni Vice Admiral Garp si Captain Morgan sa harap ng base bilang kaparusahan sa kapalpakan nito at sinabihan niya ang lahat na siya na mismo ang mangunguna sa kanila upang matugis ang mga pirata. Kalaunan ay kinulong ni Captain Buggy si Luffy sa isang water tank upang mapilit siyang isuko ang mapa ngunit nang tumanggi ang bida ay nilakasan ng kapitan ang daloy ng tubig sa water tank. Sa kasalukuyan na yon ay sinimulang buksan ni Nami ang cage niya gamit ang natago niyang picklock ngunit biglang pumasok sa silid si Kabaji.
Galit na nasabi ni Kabaji na pinaslang ni Zoro ang kapatid niya noon para sa bounty pero walang maalala ang lalaki na mas lalong kinagalit ng pirata at naisipang paikutin ang spinning wheel. Pero dahil sa paghagis ng mga patalim ni Kabaji kay Zoro ay nasira ang gapos niya sa kamay habang si Nami ay nagawa ng mabuksan ang lock ng cage niya at mabilis na pinatumba nila ang kalaban. Pagkatapos ay nagmadaling binasag ni Nami ang water tank upang iligtas rito si Luffy subalit aksidenteng naluwa niya ang Grand Line map at agad na kinuha ito ni Captain Buggy. Ngunit nang inatake ni Zoro si Buggy ay mabilis na hinati ng kapitan ang buong katawan niya at madali niyang napabagsak ang swordsman pati na si Nami. Si Luffy naman ay buong lakas na kinalaban si Buggy subalit labis na nahihirapan siyang pabagsakin ang kapitan. Hindi nagtagal ay naisipan ng bida na ikulong ang mga parte ng katawan ni Buggy sa mga crate sa tabi at tinulungan siya ni Zoro at Nami, hanggang sa ilang parte na lang ng katawan ni Buggy ang natira at gamit ang Gum-Gum Bazooka attack ni Luffy ay pinatalsik niya ang kalaban palabas ng circus. Pagkatapos ay binigay ni Luffy ang map kay Nami dahil siya na ang navigator nila at tinulungan nilang tanggalan ng mga gapos ang mga mamamayan ng Orange Town bago sila umalis ng bayan. Maya-maya, habang naglalayag sina Luffy papuntang Grand Line ay palihim na ginamit ni Nami ang natago niyang maliit na Denden Mushi upang sabihin sa kontak niya na nasa kanya na ang mapa. 7 years ago sa Syrup Village, ang batang si Usopp ay araw-araw na sinisigaw sa mga kapitbahay na paparating na ang mga pirata. Ang isang lalaki ay nainis sa maling pagbalita ni Usopp at inuwi niya siya sa bahay nila. Nasabi ni Usopp sa ina niyang may sakit na nagawa niya yon dahil nais na niyang bumalik ang ama niyang pirata upang manumbalik na muli ang lakas ng ina. Subalit kalaunan ay binawian na ng buhay ang ina ni Usopp. Sa kasalukuyang panahon, agad na kinuha ni Buggy sa mga crates ang mga parte ng katawan niya ngunit mabilis na pinatumba siya ng Ray Fishman na si Kurobi. Samantala sina Vice Admiral Garp sakay ng malaking battleship nila ay sinimulang maglayag sa karagatan upang tugisin sina Luffy. Ilang saglit ay napansin ni Garp ang magaling na pagtali ni Kobe sa mga lubid ng barko at sinama niya siya sa opisina niya. Pinaliwanag ni Kobe na nasanay siyang magtali sa barko ni Alvida at inaya ng Vice Admiral ang binatilyo na maglaro ng Go board game upang masanay rin siyang makaisip ng mga estratehiya. Sa sunod na eksena ay napansin ni Nami na nagsisimulang pasukin ng tubig ang ship nila na kinasira ng Dundon Mushi niya. Pagkatapos ay nagtungo ang tatlo sa Syrup Village dahil doon planong magnakaw ni Nami ng panibagong barko. Pero nasabi ni Luffy na hindi sila dapat magnakaw ng barko dahil magiging parte ito ng buong crew nila. Sa kasalukuyan na yun ay natalo si Kobe sa Go board game nila ni Garp at pinayuhan siya ng Vice Admiral na mag-focus sa pagkatalo niya. Pero sa pangalawang laro nila ng board game ay hindi nagtagal ay nanalo na ang binata. Maya-maya ay ni-report ni Helmepo na natagpuan nila ang wasak na barko ni Luffy malapit sa Syrup Village at si Garp ay inatasan si Kobe na hanapin sa isla ang mga pirata. Sa sunod na eksena ay nakakita si Luffy sa daungan ng isang barko na labis na nagustuhan niya ngunit nasabi ng tagalinis na si Usopp na hindi yun ipinagbibili. Pero naisipan ni Usopp na dalhin sina Luffy sa mayamang kaibigan niyang si Kaya na ang may-ari ng buong daungan upang pag-usapan ang pagbili nila ng barko sa kaibigan niya. Pagdating ni Luffy sa isang malaking mansyon ay nakaharap nila si Kaya kasama ang butler nitong si Klahadore at inimbitahan sila ng babae sa birthday niya. Si Klahadore naman ay sinabihan sina Luffy na maligo at magpalit muna ng kasuotan sa mansyon. Maya-maya nang nagkamalay na si Buggy ay napansin niyang kaharap na niya si Captain Arlong kasama ang mga tauhan nito na ang pinakamalakas na pirate crew ng East Blue. Sinabi ni Arlong kay Buggy na dahil nasa karagatan niya siya ay dapat na mag-abot siya ng kabayaran sa kanya. Subalit dahil walang maibayad si Buggy ay kinumbinsi niya si Arlong na tugisin si Luffy dahil nasa kanya ang mapa ng Grand Line at sumang-ayon sa kanya ang kapitan. Kalaunan nang nagsimula na ang 18th birthday party ni Kaya ay dumalo roon ang lawyer niyang si Mary. Habang nasa hapagkainan naman ay nabanggit ni Kaya kina Luffy na mamayang hating gabi ay mapupunta na sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian ng mga yumaong magulang niya. Kinatuwa yun ni Luffy dahil plano niyang bumili ng barko sa kanila para sa paglalakbay nila dahil mga pirata sila. Kinagulat ni Kaya ang nalaman kay Luffy pero nasabi niya sa babae na nagustuhan niya ang barkong may kambing na disenyo sa harap na ang magagamit nila sa paglalakbay. Ngunit biglang sumama ang pakiramdam ni Kaya at sinabihan niya sina Luffy na sa mansyon na magpagabi bago siya ihatid ni Klahadore sa silid niya. Dahil naman hindi makatulog ay nanatili muna sina Luffy sa kusina at doon niya nakita ang magaling na paggamit ni Usopp ng tirador nito. Nasabi ni Usopp na ang ama niyang si Usopp the Great ay isa ring pirata noon na labis na kinagulat ni Luffy dahil kilala niya itong isa sa mga crew ni Shanks. Maya-maya ay hinarap ni Mary si Klahadore sa imbakan ng mga alak at sinabing tutol siya sa pagpapasa sa pangalan niya ng shipbuilding business ni Kaya. Subalit si Klahadore ay biglang kumilos ng napakabilis at sinaksak niya si Mary mula sa likod gamit ang mga catclaw niya.
Nang kinain naman ni Luffy ang asul na soup sa kusina ay nasabi ni Zoro na nais niyang uminom ng alak at sinamahan siya ni Usopp papunta sa imbakan ng wine. Subalit pagpasok ni na Usopp sa imbakan ay nakita nila sa sahig ang labi ni Mary at mabilis na lumapit sa kanila si Klahadore suot ang mga cat claw niya sa kamay. Narealize naman ni Zoro na ang lalaki pala ay si Captain Kuro ng Black Cat Pirates at nang inatake niya ito ay pinalo siya sa ulo ng servidor na si Sham. Pero si Usopp ay nagawang makatakas sa isa pang servidor na si Buchi. Ang dalawa pala ay mga crew noon ni Kuro sa barko niya at tinapon ng mga ito sina Zoro sa isang balon pati ang mga katana niya. Samantala si Usopp ay sinabi sa mga kapitbahay na may mga pirata sa bayan nila at agad na nilapitan siya ni Kobe. Sinabi ni Usopp sa mga Marines na kailangan nilang iligtas ang mga kaibigan niya mula kina Captain Kuro at sinamahan niya sila papuntang mansyon ni Kaya. 7 taon na ang nakakalipas nung nagsasani ang binatilyong Zoro sa Shimotsuki Village ay nagagawa niyang matalo sa espadahan ang lahat ng katunggali niya maliban sa anak ng master niyang si Kuina. Inis na napangako naman ni Zoro kay Kuina na balang araw ay magiging pinakamagaling na swordsman siya sa buong mundo at hinamon niya ang dalagita na makipaglaban sa kanya gamit ang mga totoong katana nila. Maya-maya ay palihim na nakipaglaban uli si Zoro kay Kuina sa gitna ng kakahuyan gamit ang dalawang katana niya habang ang dalagita ay isang katana lang ang gamit ngunit magaling na napapabagsak siya nito ng ilang beses. Matapos ang mahabang laban nila ay hindi nagtagal ay nagawa uling matalo ni Kuina si Zoro. Subalit sa sunod na araw ay nalaman ni Zoro sa master niya na namatay si Kuina sa aksidente. Maya-maya sa funeral ceremony ni Kuina ay hiniling ni Zoro sa master niya na mapa sa kanya ang Wado Ichimonji sword ng kaibigan dahil mas naging determinado siyang tuparin ang pangako niya sa kanya na magiging pinakamagaling na swordsman siya. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya kung kailan si Nami ay nakita si Luffy sa kusina na walang malay dahil sa pagkain niya ng isang kalderong asul na soup. Ngunit nang napansin ni Nami na papunta sa kusina si Klahadore ay agad na nagtago siya sa isang cabinet at nalaman niya sa tatlo na may halong lason pala ang nakain ni Luffy. Hindi nagtagal ay nakarating si Kobe sa mansyon ni Kaya at hinarap sila ni Klahadore. Sinabi ni Usopp na siya mismo ang piratang si Kuro ngunit napansin ni Kobe na wala itong itinatagong mga patalim sa mga kamay. Natanong naman ni Helmeppo ang tungkol sa puganteng pirata na si Luffy at nasabi ni Klahadore na isa sa mga panauhin nila ito. Pagkatapos ay inatasan ni Klahadore ang dalawang serbidor na ibigay si Luffy sa mga Marines at nagdahilan ang lalaki na nalasing ito bago siya nagmadaling magpaalam sa kanila. Ilang saglit ay palihim na pumasok si Usopp sa silid ni Kaya upang mabalaan siya sa masamang plano sa kanya ni Klahadore ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae. Samantala si Zoro ay nagkamalay na sa loob ng balon at gamit ang isang hook ay sinubukan niyang makalabas ng balon. Kalaunan ay lumabas si Nami ng cabinet at pinalo niya sa ulo si Sham bago tumakbo palayo. Subalit pagdating ni Kuro sa kusina ay nasabi niyang dahil hating gabi na ay yun na ang oras upang tapusin nila si Kaya. Pagkatapos ay inatasan ni Kuro si Buchi na isarado ang buong mansyon upang makasigurado silang walang makakapigil sa kanila. Si Nami naman ay sinabi kay Kaya na narinig niya kina Klahadore na may lason ang mga pinapakain ng mga ito sa kanya at agad na tinulungan nila siyang makatakas ng mansyon. Nang napaubos si Kaya ay mabilis na inatake sila ni Kuro mula sa loob ng pader pero nagawa nilang makatakas sa kalaban. Sa sunod na eksena ay buong lakas na pinilit ni Zoro na akyatin ang matarik na balon hanggang sa nagtagumpay siyang makalabas rito. Sa kasalukuyan na yun ay nasabi ni Kobe kay Helmeppo na sa tingin niya ay totoo ang sinasabi ni Usopp at kalaunan ay biglang nasuka ni Luffy kay Helmeppo ang soup na nakain niya. Narinig pala ni Luffy ang napag-usapan ni Klahadore at pinakiusapan niya si Kobe na tulungan nila siyang iligtas si Kaya. Pero nang tumanggi si Helmeppo ay mabilis na napatumba ni Zoro ang mga Marines pati na ang lalaki at si Kobe ay hinayaan silang bumalik ng mansyon. Maya-maya si Kaya ay pumunta sa dating silid ng mga magulang niya at gamit ang steering wheel roon ay sinubukan nilang buksan ang mansyon ngunit hindi nila magawa. Kalaunan ay nagawang makapasok muli ni Zoro at Luffy sa mansyon habang si Captain Kuro ay nakarating sa dating silid ng mga magulang ni Kaya at nagmadaling nagtago ang tatlo. Ngunit hindi nagtagal ay sabay na inatake si Zoro ni Buchi at Sham at si Captain Kuro ay galit na hinanap si Kaya sa silid habang winawasak ng kalaban ang mga kagamitan sa paligid. Sinubukang tumakbo ni Kaya subalit mabilis na napigilan sila ni Kuro at nagawang makuha ng kalaban sa ere ang bala ni Usopp bago nito atakihin ang lalaki. Nang tatapusin na ni Kuro si Kaya ay agad na pinigilan siya ni Luffy subalit mabilis na nakakaiwas ang dating kapitan sa mga suntok ng bida. Sa kasalukuyan na yun sa gitna ng pakikipagsagupaan ni Zoro sa dalawang Black Cat Pirate crew ay kalaunan ay nagawang makuha ni Sham ang isang katana niya. Pero sa patuloy na pakikipaglaban ni Zoro kina Buchi ay hindi nagtagal ay nakuha uli niya ang katana niya at dahil sa matinding combat skill ng swordsman ay sa wakas ay napatumba niya ang dalawa.
Sa kasalukuyang yun si Captain Kuro ay nagawang mahiwa ang dibdib ni Luffy pero ang bida ay naisipan na pakinggan ang galaw ng kalaban upang malaman niya kung saan ito nakatago. Galit na kinalaban naman ni Kuro si Luffy pero ang bida ay ginamit sa kanya ang Gum-Gum Bell attack niya upang malakas na mapatalsik ang kalaban palabas ng mansyon. Kalaunan ay bilang pasasalamat ay binigay ni Kaya kina Luffy ang ship na nabanggit niya sa kanya. Ayon kay Kaya ay si Mary ang nagdisenyo ng barkong yon nung siya pa ang namamahala ng kumpanya at si Luffy ay naisipang pangalanan nitong Going Merry. Pagkatapos ay hinikayat ni Luffy si Usopp na sumali sa crew niya ngunit nasagot ng lalaki na kailangan niyang alagaan si Kaya. Nasabi ni Kaya kay Usopp na magagawa na niyang alagaan ang sarili at plano niyang mag-aral ng medisina. Nagkahalikan naman sina Usopp at Kaya bago sumama ang lalaki sa paglalayag ni na Luffy sa karagatan sakay ng Going Merry. Ilang saglit si Kuro ay mag-isang namangka sa karagatan habang si Kobe ay nireport kay Garp na nabigo siya sa unang misyon niya. Subalit dahil nakita ng Vice Admiral sa di kalayuan sina Luffy sakay ng bagong barko ng mga ito ay agad na inatake niya sila ng mga kanya ng battleship nila. Si Luffy naman ay laking gulat na malamang ang lolo pala niya ang tumutugis sa kanila. Patuloy na inatake ng kanya ng Vice Admiral ang barko ni na Luffy na bahagyang kinawasak ng Going Merry. Pero nang hinagisan ni Garp ng bala ng kanya ng mga pirata ay magaling na nabalik ito ni Luffy gamit ang abilidad niya na kinawasak ng malaking layag ng battleship nila. Pagkatapos ay nagmadaling naglayag sina Luffy palayo sa Vice Admiral hanggang sa nakarating sila sa karagatan na nababalot ng makapal na hamog. Ngunit hindi malaman ni Nami kung saang direksyon sila tutungo nang dahil sa hamog pero si Luffy ay nakaamoy ng masarap na lutuin mula sa di kalayuan at tinuro niya kina Nami kung saang direksyon nang gagaling ang amoy at sinundan nila ito. Maya-maya ay dahil inaayos pa ang layag ng battleship nila ay inatasan ng Vice Admiral ang isa sa 7 pirate warlord na si Dracula Mihawk na dalhin sa kanya si Luffy ng buhay. Pero sa kasalukuyang yun ay abalang kumakalaban si Mihawk ng mga Krieg pirate crew sa Grand Line at walang kahirap-hirap na tinapos ng warlord ang mga ito at mabilis na winasak pa ang mga pirate ship nila. Kalaunan ay hinarap si Mihawk ni Pirate Admiral Don Krieg at nang inatake siya nito ay magaling na nahiwa niya ang bala ng Pirate Admiral at tinapos niya ito. Pagkatapos ay tinanggap ni Mihawk ang misyon sa kanya ni Garp at sinabihan siya ng Vice Admiral na magtungo sa Zambes region ng East Blue kung nasaan si Luffy, pero si Kobe ay narinig ang pakikipag-usap ni Garp kay Mihawk. Sa sunod na eksena ay narating ni na Luffy ang malaking restaurant ng Zambes region na ang Baratie at agad na pumasok ang grupo rito upang kumain. Sa kasalukuyang yon ang cook ng Baratie na si Sanji ay nagluto ng putahe na wala sa menu nila ngunit ang may-ari na si Zeph ay galit na sinabing basura ang luto niya at na-demote siya nito bilang waiter. Nang nakakita naman si Sanji ng nag-aaway ng mga customer ay mabilis na pinatumba niya sila bago masayang na mga ito ang mga pagkain sa table. Pero pagkuha ni Sanji ng order ni na Luffy ay labis na nabighani siya sa ganda ni Nami. Samantala si Kobe ay natanong kay Helmeppo kung anong nalalaman niya kay Mihawk. Nasabi ng lalaki na ito ang pinakamagaling na swordsman sa mundo at isa sa 7 pirate warlord. Ngunit dahil hindi magapi ng Marines ang mga warlord ay nakipag-alyansa sila sa kanila at hinayaan nila ang 7 na maghari sa karagatan. Agad na hinarap ni Kobe ang Vice Admiral at inamin ng binata na narinig niyang inatasan ni Garp si Mihawk na tugisin si Luffy. Pagkatapos ay nasabi ni Kobe na mali ang pakikipag-alyansa ng Vice Admiral sa mga pirata pero nasagot ni Garp na kailangang itugma nila ang mga moral nila sa mundo nilang hindi patas. Maya-maya matapos kumain ni na Luffy sa restaurant ay binigay sa kanila ni Sanji ang bill nila pero pinaliwanag niya kina Zeph na babayaran niya ang bill nila kapag naging hari na siya ng mga pirata. Ngunit galit na dinala si Luffy ni Zeph sa kusina at ginawa siyang tagahugas ng mga plato upang mabayaran ang bill nila. Pero doon natikman ni Luffy ang masarap na luto ni Sanji at doon rin niya mas nakilala ang lalaki. Natanong ni Luffy kay Sanji kung anong pangarap niya. Nasagot ng lalaki na nais niyang mahanap ang lugar na hindi matagpuan ng kahit sino na ang All Blue kung nasaan ang pinakamasasarap na mga pampalasa sa buong mundo. Ilang saglit ay uminom ang tatlo sa kalapit na bar at doon nakilala ni Nami ang lalaking makakatulong sa kanya na mag-isang makapunta sa Konomi Islands. Sa kasalukuyan na yon ay may isang gutom na lalaki na pumasok sa kusina upang humingi ng pagkain at agad na pinagluto siya ni Sanji ng makakain. Humanga si Luffy sa kabutihang loob ni Sanji at inaya niya siyang sumali sa pirate crew niya bilang cook pero tumanggi ang lalaki dahil may trabaho na siya roon. Sa sunod na eksena ay nakarating na si Mihawk sa Baratie at tinanong niya kina Zoro kung nasaan ang kapitan nila. Pero si Zoro ay hinamon si Mihawk sa isang duelo dahil pangarap niyang matalo siya sa laban at upang siya ang maging pinakamagaling na swordsman. Tinanggap naman ni Mihawk ang hamon ni Zoro at sinabing bukas ng umaga sila maglalaban. Maya-maya nang nalaman ni Luffy ang paghamon ni Zoro kay Mihawk, ay agad na sumang-ayon siya sa kaibigan dahil yun ang pangarap niya.
Kinaumagahan dala ang Grand Line Map ay sinimulan ng umalis ni Nami sa lugar ng mag-isa habang sina Zoro ay hinarap si Mihawk. Ngunit maliit na patalim lang ang ginamit ni Mihawk sa mainit na duelo nila ni Zoro at gamit ito ay magaling na napapatalsik siya ng Pirate Warlord ng maraming beses. Kalaunan ay hindi tinuloy ni Nami ang plano niya at pinanood ng babae ang duelo ni Zoro. Hindi naman sumuko si Zoro na kalabanin si Mihawk pero matapos ang mahabang laban nilang dalawa ay nagawa siya nitong masaksak sa dibdib. Pero dahil humanga si Mihawk sa katapangan ni Zoro ay plano niyang tapusin ang lalaki gamit ang Yoru sword niya at siya naman ay ginamit ang Iwado Ichimonji sword niya. Subalit mabilis na nawasak ng Pirate Warlord ang dalawang katana ni Zoro at dahil natalo siya sa duelo nila ay nagpahiwa siya kay Mihawk sa dibdib. Pagkatapos ay tinanong ni Mihawk si Luffy kung anong layunin niya pero nasagot ng bida na plano niyang maging Pirate King at wala siyang pakialam kahit pa napaka-imposibleng makamit ito. Kalaunan ay napagdesisyonan ng Warlord na hindi kunin si Luffy at umalis na siya ng lugar habang si Zoro ay nawala ng malay. 9 years ago sa Orbit passenger ship kung kailan ang batang Sanji ay nagtatrabahong cook sa barko nang biglang inatake ang ship nila ng mga pirata, ang pirate captain na si Zeph ay nagtungo sa kusina upang tumikim ng mga lutuin at matapang na inatake siya ni Sanji. Subalit biglang nilubog ng malakas na bagyo ang Orbit ship at paggising ni Sanji ay sila lang ni Captain Zeph ang nakasurvive habang stranded sa isang isla. Pagkatapos ay pinaghatian nila ang nalikom na mga pagkain ni Zeph at pinagbantay niya si Sanji sa kabilang parte ng isla upang mag-abang sa padaan na barko. Subalit lumipas na ang napakaraming araw ay walang makitang padaang barko si Sanji hanggang sa naubos na ng bata ang pagkain niya. Dahil naman mas maraming natabing pagkain si Zeph ay naisipan ni Sanji na puntahan ng lalaki upang humingi ng pagkain ngunit mga ginto pala ang natabi nito. Pagkatapos ay napansin ni Sanji na pinutol at kinain pala ni Zeph ang kanang paa niya upang makasurvive at binigay sa kanya ang lahat ng pagkain nila. Sapagkat nais raw ni Zeph na magpatuloy na mabuhay si Sanji upang mahanap niya ang All Blue dahil pangarap rin niya ito. Sa kasalukuyang panahon, hinarap ni Mihawk ang Vice Admiral upang sabihing hindi niya kinuha si Luffy dahil nais niyang makita ang binatang maging mas malakas pagdating nito sa Grand Line. Kinainis ni Garp ang nagawa ni Mihawk pero nasagot niyang hindi siya sumusunod sa utos nila at nasabi pang balang araw ay posibleng ang apo niya ang makahanap ng One Piece na narinig uli ni Kobe. Sa sunod na eksena si Luffy ay humingi ng tulong kina Sanji na magamot ang kaibigan niya pero kasama si Zeph ay tinahi nila ang sugat ng swordsman bago siya naghiwa ng balat ng isda upang gamit ito ay matakpan niya ang sugat ng lalaki. Maya-maya si Captain Arlong ay biglang pumunta sa Baratie kasama ang dalawang fishman crew niya. Pagkatapos ay pinagbantaan ni Arlong ang lahat na mapapahamak sila kapag hindi nila hinarap sa kanya ang Straw Hat Pirate na si Luffy. Narinig ni Nami ang pagbanta ni Arlong at agad na sinabi niya ito kay Luffy pero ang bida ay napagdesisyonang harapin ang kalaban imbis na tumakas dahil ayaw niyang may mapahamak ng dahil sa kanya. Subalit pagharap ni Luffy kina Arlong ay napag-alaman niyang nahanap pala siya ng mga ito sa tulong ni Buggy dahil naiwan ng payaso sa sombrero niya ang tenga nito. Si Arlong naman ay sinabihan si Luffy na ibigay sa kanila ang Grand Line Map pero agad na tumanggi ang bida. Nang binaril ni Zeph si Arlong ay hindi tumalab sa kapitan ang bala niya at mabilis na inatake siya ni Kurobe. Galit na inatake ni Sanji si Kurobe subalit malakas na napatalsik rin siya ng nilalang. Samantala si Luffy ay inatake si Arlong ngunit wala ring talab sa kapitan ang mga suntok niya at pinatalsik siya ng kalaban palabas ng restaurant. Patuloy na ginulpi ng pirate captain si Luffy nang walang kahirap-hirap ngunit kahit pa pinagpilitan ng bida na atakihin si Arlong ay nagagawa pa rin siya nitong pabagsakin. Pero biglang lumapit si Nami kay Arlong at binunyag na crew pala nila siya bago sabihin sa kapitan na nasa kanya ang mapa at kailangan na nilang umalis sa lugar. Subalit bago umalis ay hinulog ni Arlong si Luffy sa dagat upang mamatay siya sa pagkalunod pero kalaunan ay iniligtas ni Sanji ang bida. Ilang saglit ay sinabihan ni Zeph si Sanji na simulan ng hanapin ang All Blue dahil habang nandoon siya ay hindi niya matatagpuan ang pangarap niya. Ngunit kahit pa gustong manatili ni Sanji sa restaurant ay mabigat ang kaloobang sinunod niya si Zeph at naisipang sumali sa crew ni Luffy. Maya-maya ay habang nasa comatose na estado pa rin si Zoro ay kinuwento ni Luffy sa kanya ang lahat ng nangyari pero ilang saglit ay napansin ng kapitan na nagising na ang kaibigan. Pagkatapos ay nangako si Zoro kay Luffy na magiging Straw Hat Pirate crew niya siya hanggang sa mahanap nila ang One Piece. Si Luffy naman ay napagdesisyonang kukunin nila si Nami mula kina Arlong. Sa sunod na araw ay laking gulat ni Luffy na napagdesisyonan na ni Sanji na sumali sa crew nila ngunit labis na napaluha ang lalaki habang nagpapaalam kay Zeph na tinuring na niyang ama mula nung bata pa siya. Maya-maya ay sinabi sa lahat ni Luffy na mahahanap nila si Nami sa tulong ni Buggy na nakuha pala niya mula kina Arlong.
8 years ago, si Nami kasama ang adoptive sister niyang si Nojiko ay namumuhay sa Coco Village habang nasa pangangalaga ng adoptive na ina nilang si Belmir. Isang araw ay napansin ni Belmir na nagnakaw si Nami ng isang libro sa bookstore, ngunit nasagot ng dalagita na nagawa niya yon dahil sawa na siya sa mahirap na pamumuhay nila. Kinuwento naman sa kanya ni Belmir na noong sugatan siya sa pakikipaglaban sa mga pirata bilang isang marine ay naisipan niyang doon na mamatay. Pero nang nakita ni Belmir si Nami ay napagdesisyonan niyang magpatuloy na mamuhay kasama sila dahil yun ang tama. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nami na gawin rin ang tama at binalik ng bata kay Sheriff Genzo ang librong kinuha niya. Subalit biglang umatake ang Arlong Pirate sa Coco Village upang sakupin ang buong lugar at si Genzo ay nabugbog ni Kurobi na kinatamo niya rito ng maraming hiwa sa mukha. Habang sina Arlong ay winasak ang mga kabahayan ng village, nagmadaling tinago ni Belmir si Nami sa ilalim ng bahay nila, ngunit mabilis na naangat ni Arlong ang baril ng babae pagpasok nito roon. Dahil naman lupain na ni Arlong ang lugar ay siningil ng kapitan si Belmir ng kabayaran. Ngunit napansin ni Arlong na may iba pang mga nakatira sa bahay at nasabing dapat ay magbayad din si Belmir para sa kanila. Nang biglang lumabas si Nami ay napagdesisyonan ni Belmir na ang kabayaran niya kina Arlong ay para na lang sa dalawang anak niya at nagpaalam ang ina sa mga bata bago siya tapusin ng kapitan. Isang araw ay lumapit si Nami kay Arlong upang ibigay sa kanya ang naguhit niyang mapa ng mundo at ni-request niya na maging miyembro ng crew nila. Pagkatapos ay nakipagkasundo si Nami kay Arlong na hayaan siyang makaipon ng sapat na pera upang mabili sa kanila ang kalayaan niya at ng Coco Village na sinang-ayunan ng kapitan. Sa kasalukuyang panahon, habang nasa Arlong Park ay binigay ni Nami sa kapitan ang Grand Line Map, ngunit inatasan siya nitong maningil ng buwanang kabayaran sa Coco Village na kinagulat ng babae. Sa kasalukuyang yun si Zoro ay nasabing posibleng dalhin sila sa isang trap ni Buggy, pero inamin niyang tinutulungan niya sila dahil nais niyang mabalik ang katawan niya na kasalukuyang na kina Arlong. Hindi nagtagal sa tulong ni Buggy ay narating ni Luffy ang Konomi Island. Ngunit pagbaba ng grupo sa Coco Village ng isla ay napansin nilang winasak ni Arlong ang mga kabahayan sa lugar. Kalaunan ay nakita ni Luffy sa di kalayuan si Sheriff Genzo na nangongolekta ng buwanang kabayaran nila kay Arlong, at nang nagpakita sa lugar si Nami ay kinainis ni Nojiko na makita siya roon. Pero pagkuha ni Nami ng kabayaran ni Genzo ay nagulat siyang makita sa lugar si Luffy at hinikayat ng kapitan ang babae na bumalik sa kanila, ngunit mariin na tumanggi siya sa kanya. Naisipan namang itanong ni Luffy kay Genzo ang bahay ni Nojiko at nasagot ng sheriff na magtungo sila sa Tangerine Grove. Pagdating ng grupo sa bahay ni Nojiko ay mabilis na tinutukan sila ng baril ng babae bago pa makapagtanong sina Luffy sa kanya tungkol kay Nami. Pero si Sanji ay sinabing lulutuan niya si Nojiko ng masarap na putahe kapalit ng impormasyong kailangan nila at sumang-ayon ito sa lalaki. Maya-maya ay nagtungo sa Baratie sina Vice Admiral Garp at tinanong nila kay Zeph kung nanggaling ba roon si Straw Hat Luffy. Pero nagsinungaling si Zeph na walang piratang nakasuot ng straw hat na nagpunta sa restaurant niya at inalok nito si Garp na kumain muna roon. Pagsapit ng gabi matapos makain ni Nojiko ang masarap na luto ni Sanji ay kinuwento ng babae sa kanila ang napakalungkot na buhay nila ni Nami na kinagulat ng grupo. Samantala habang kumakain ng steak ang Vice Admiral sa restaurant ni Zeph ay naisipan ni Helmeppo na uminom sila ni Kobe ng alak sa bar. Ilang saglit ay nalaman nila sa bartender na nagtungo ang mga Straw Hat Pirates sa Konomi Island. Agad na sinabi ito ni Kobe kay Garp at nagpaalam na ang Vice Admiral kay Zeph. Sa kasalukuyang yun ay habang nagdadaos ng party ang mga fishmen sa Arlong Park ay bumalik roon si Nami upang ibigay sa kapitan ang natanggap niyang kabayaran mula sa Coco Village. Ilang saglit ay dumating sa lugar ang corrupt na Marine Captain na si Nezumi. Pagkatapos ay kinausap ni Arlong sina Nezumi sa map room niya at nag-request ang Marine Captain na gawing doble ang kabayaran niya dahil nahihirapan na silang takpan ng mas maraming krimen na nagagawa nila. Ngunit nang pinagbantaan sila ni Arlong ay natakot sa kanya si Nezumi at tinanggap ang maliit na kabayaran niya bago sila umalis ng lugar. Si Nami naman ay binunyag kay Arlong na nakaipon na siya ng 100 milyong pera at kapag binayad niya ito sa kanya ay dapat natuparin niya ang kasunduan nila. Sumang-ayon ang kapitan sa babae at sinabihan siyang ibigay sa kanya ang pera kinaumagahan. Agad na nagtungo si Nami sa libingan ni Belmir dahil doon tinago ng babae ang perang kabayaran niya kay Arlong. Ngunit nakita siya ni Nojiko at nagalit ito sa paghukay niya ng libingan ng ina nila. Pinaliwanag ni Nami sa kapatid ang kasunduan nila ni Arlong, subalit inatasan pala ng pirate captain sina Nezumi na sundan ang babae. Nagdahilan naman si Nezumi na napag-alaman nilang doon tinago ni Nami ang mga ninakaw niyang pera at puwersahang kinumpiska ng mga ito ang pera ng babae. Nang tuluyang nakalayo ang mga marine ay inis na sinubukang burahin ni Nami ang sawfish tattoo niya gamit ang kutsilyo niya pero pinigilan siya ni Luffy. Malungkot na humingi naman ng tulong si Nami kay Luffy at sinuot ng kapitan ang sombrero niya sa babae bago sumang-ayon sa kanya.
Subalit napansin ng grupo sa di kalayuan na inaatake uli ni na Arlong ang Coco Village. 8 years ago kung kailan tinatuan ni Kurobi si Nami sa braso bilang miyembro ng pirate crew nila at agad na sinimulan niyang gumuhit ng mga mapa para kina Arlong. Dahil gamit ang mga ito ay masasakop ni na Arlong ang maraming kalupaan sa mundo. Sa kasalukuyang panahon, pagsapit ng umaga ay nakita ni na Luffy na winasak ni na Arlong ang buong Coco Village pero dahil nalaman ng mga lokal kay Nojiko ang sakripisyo ni Nami ay napagdesisyonan nilang lahat na kalabanin ang mga fishmen. Pero sinabi ni Luffy na sila na ng crew niya ang lalaban kina Arlong. Maya-maya ay pinasabugan ni na Luffy ang mga fishmen ni Arlong sa parke at habang matapang na kinakalaban ni na Zoro ang mga ito kasama ang iba pang Straw Hat Pirates ay nagtungo si na Luffy sa map room. Pagkuha ni Nami ng Grand Line Map sa silid ay agad na hinarap sila ni Arlong dala ang malaking espada niya pero nang tinutok ng kalaban sa leeg ng bida ang sandata niya ay malakas na winasak niya ito. Pagkatapos ay pinaalis ni Luffy si Nami sa silid at inatake niya si Arlong. Sa kasalukuyan na yon habang nasa matinding gera ang mga Straw Hat Pirates laban sa mga Arlong Pirates ay biglang hinabol si Usopp ni Chu sa kakahuyan at inatake siya ng kalaban gamit ang alak na ininom nito. Pero hindi nagtagal gamit ang sumasabog na bala ni Usopp ay nagawa niyang mapabagsak si Chu. Kalaunan ay napagdesisyonan ni na Sanji na ibalik ang ulo ni Buggy sa katawan niya upang makatulong siya sa kanila ngunit pagtanggal ng mga gapos ng payaso ay agad na tumakas ito sa lugar. Sa sunod na eksena ay binuhos ni Luffy ang buong galing at lakas niya upang mapabagsak si Captain Arlong ngunit kahit pa nasuntok niya ang kalaban ng napakalakas ay tumubo uli ang mga ngipin nito. Sa kasalukuyan na yun ay nagawang mapabagsak ni na Zoro at Sanji ang karamihan sa mga fishmen crew ni Arlong at galit na hinarap sila ni Kurobi. Subalit kahit pa buong lakas na pinagtulungang kalabanin ng dalawang Straw Hat Pirate si Kurobi ay magaling na napapabagsak sila ng nilalang. Ilang saglit ay dahil nagbanggit ng panlalait si Kurobi kay Nami ay labis na kinagalit yon ni Sanji at magaling na sinipa ng lalaki ang fishman ng maraming beses hanggang sa ginamit niya sa kalaban ang mutant shot attack niya na kinabagsak nito. Maya-maya ay dahil hindi mapabagsak ni Luffy si Captain Arlong ay naisipan niyang wasakin ang buong gusali ng kalaban. Sinubukan siyang pigilan ni Arlong pero nagpumilit ang bida na wasakin ang maraming pundasyon ng gusali. Pagkatapos ay inatake ng bida ang kalaban ng Gum-Gum Gatling attack niya bago niya ito pabagsakin gamit ang matinding Gum-Gum Battle Axe attack niya na kinawasak ng buong gusali ng Arlong Park. Inakala naman ni Nami na nasawi ang kaibigan nila sa gusali pero hindi nagtagal ay bumangon ang kapitan mula sa mga debris. Samantala sina Captain Nezumi ay sumakay sa battleship ng Vice Admiral at agad na pinatawag siya ni Garp sa opisina niya. Napag-alaman raw ng Vice Admiral na naghahari sina Arlong sa Konomi Island ngunit nagdahilan si Nezumi na ang mga Straw Hat Pirates ang umatake sa isla. Pagsapit ng gabi ay kasama ang mga Straw Hat Pirates ay nag-celebrate ang mga mamamayan ng Coco Village dahil sa pagkalaya nila mula kina Arlong. Subalit biglang dumating sa lugar ang buong hukbo ng Vice Admiral pero nang inatasan ni Garp ang mga tauhan niyang dakpin ang mga pirata ay tumanggi sina Kobe at Helmeppo dahil hindi sina Luffy ang umatake sa village. Nang pinilit naman ni Garp na pasamahin sa kanya ang apo ay inatake siya ni Luffy pero malakas na napatalsik niya siya. Patuloy na kinalaban ng Vice Admiral ang apo gamit ang napakalakas na kakayahan niya ng may galit at kahit pa ginamit ni Luffy ang Gum-Gum Rocket attack sa lolo niya ay madali siyang napabagsak nito. Pero nagmatigas na nasabi ni Luffy na kahit pabugbugin siya ng maraming beses ni Garp ay pagpapatuloy pa rin niya ang pangarap niyang maging Pirate King. Ang Vice Admiral naman ay napagdesisyonang hindi dakpin sina Luffy at inatasan ni Garp ang mga tauhan niyang dakpin sina Arlong bago pa sila makalayo. Pagkatapos ay binunyag sa apo ng Vice Admiral na sinubukan lang niya si Luffy sa mga kakayahan niya bago umalis ng lugar. Kinaumagahan ay napagdesisyonan ng Vice Admiral na hindi parusahan sina Kobe at Helmeppo sa hindi nila pagsunod sa utos niya dahil ginawa lang nila ang tama. Bagkus ay pagsasanayin ni Garp ang dalawa upang matuto silang lumaban sa mga malalakas na pirata. Maya-maya ay binigay ni Kobe kay Luffy ang nagawang wanted poster ni Nezumi para sa kanya na may pinakamalaking bounty sa East Blue pero labis na kinatuwa ito ng bida. Kalaunan ay kinuwento ni Nami sa puntod ng ina ang mga nagawa niya at makikitang binago ni Nojiko ang soffish tattoo ni Nami sa braso bago siya nagpaalam sa kapatid. Kalaunan ay excited na pinakita ni Luffy sa mga crew niya ang wanted poster niya pero sinabihan ng kapitan ng lahat na magsisimula na silang magtungo sa Grand Line. Pagkatapos ay pinakita ng bida kay Nami na dinala pala niya sa barko ang ilang mga puno ng tangerine mula sa Coco Village na kinamangha ng babae. Pero sinurpresa rin si Luffy ni Nami nang pinakita nila sa kanya ang bagong Straw Hat Pirate flag nila na nasa malaking layag ng Going Merry na labis na kinatuwa ng kapitan. Sa sunod na eksena ay pinuntahan ni Mihawk sina Shanks upang ibigay sa grupo ang bagong pirate poster ng binatang pirata na nabanggit nila sa kanya.
Sina Shanks naman ay labis na natuwang naging malakas na pirata na si Luffy at sinabihan ng mga crew niya na iinom sila ng maraming alak upang ipagdiwang ang katagumpayan ni Luffy. Sa kasalukuyang iyon ay napag-usapan ni Buggy at Alvida na tugisin si Luffy dahil sa napakalaking bounty niya. Samantala ang mga Straw Hat Pirates ay naisipang magsagawa ng seremonya at habang nilalapag nila ang mga paa sa isang bariles ay masayang binanggit nila ang mga pangarap nila sa buhay. Sa huling eksena ang Marine Vice Admiral na si Smoker ay galit na sinunog ang wanted poster ni Luffy gamit ang tabako nito. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas mga huwan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan.